Yes. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan. Welcome sa Pitch File. Yes. Ay, alam po ninyo, pag-usapan po natin itong matagal ng issue, paulit-ulit na tanong. Hanggang ngayon, tanong pa rin. At ang sagot, ganun din. Alam po ninyo, nakailang hearing na po itong Quadcom. Doon sa unang hearing nila, pangalawang hearing nila, napag-usapan na yan. Okay? Sinagot na yan ng kapulisan, yung mga matataas na official ng PNP, sinagot niya yung tanong nila. Pero ngayon, yun pa rin ang tanong nila. Pero bago tayo magpatuloy, baka po pwede kayo-usap, pakisubscribe ang ating channel. Okay? Maraming salamat po. Well, sir, I was the chief of police. I could say, in all honesty, sir, there was no quota given to us. Let's say, in a week, dapat meron kang arrest na 5 o may killed ka na. There was no written whatsoever, even verbal instruction to us to come up with a number of arrests in a week's time. However, probably, sir, some of the station who were really at the height of their career, sir, would like to impress their superiors and deliver some accomplishment. Probably, sir, the pressure is really there during that time to deliver accomplishment. But in all honesty, sir, yung quota, sir, there was no specific policy given to us, either written or verbal, sir. At least, sa personal kong experience, sir, as during my time as COP and even my time during provincial director, sir. Thank you. So you only speak for yourself when you were a chief of police. Now, may I know, doon sa implementation ng O-Plan Double Barrel, the first aspect is O-Plan Tokhang. Hindi ba kasama doon sa pagre-report ninyo, sa accomplishment report, yung mga nagiging chief of police or station commanders before, ay kailangan may matokhang kayo na number of houses? That is correct, sir. When we speak, sir, of the number of tokhang conducted, sir, the chief of police were required to submit reports. How many houses, how many drug users were visited and undergone tokhang, sir. That I could confirm, sir. And totoo ba yung na sa isang buwan ay dapat meron kayong 50 households na matokhang? Sir, during my time, wala, sir, ganun, sir, na dapat. Depende po kasi yun, sir, Kasi, sir, yung magiging subject po, sir, ng house visitation will depend on the number of drug personalities reported by the BADAC. So, hindi po talaga yung efforts na i-exert, sir, ng particular station probably might differ doon sa ibang mas maraming drug personalities. So, wala po talagang specific numbers given to us po, sir. Okay. Granting without accepting your proposition or your statement, is it not also correct na yun po ay basehan ng pagpropromote po ninyo ng inyong mga tauhan? Like I said, Mr. Chair, Your Honor, earlier, sir, na nandun yung pressure definitely, sir, for the station commanders to deliver accomplishment. So probably, sir, that really triggers the intention to really deliver accomplishment in terms of arrest and probably of some... So indirectly, nagkakaroon po sa kaisipan ng inyong mga membro, ay nagkakaroon po ng kaisipan na dapat ma-reach ko yung quota. Kasi nagpapasikatan na sila nagpaparamihan. Would that be correct? Possibly, sir. Possibly, sir. Possibly. So, Honorable Barbers, that I think answers your two issues raised. Ayan, alam po ninyo yung tanong ni Akop na yan tungkol yan sa quota system. Matagal na nga yan. Unang hearing nila, pangalawang hearing, tinanong nila yan sa kapulisan. Sabi ng PNP, yung mga dating general, dating official na matataas na official ng PNP,
Walang ganyang polisiya ang gobyerno o ang administrasyon Duterte noon sa war on drugs. Walang ganyan. Dinidinay nila pati nga itong issue sa reward system. Sabi ng PNP, walang ganyan. Okay? Alam po ninyo kung totoo man yan, yung sinasabi nilang quota system, reward system, dapat ang una nakakaalam yan, yung matataas na opisyal ng PNP, PNP chief, mula sa PNP chief, pababa. Yung mga membro ng kapulisan na may siyang matataas na katungkulan. Hindi po ba? Ngayon, yung chismis na yan, tungkol sa reward system, ang nagpakalat niyan media yata kasi doon sa hearing nila, pangalawang hearing, unang hearing, pangalawang hearing, pangatlong hearing, meron silang resource person doon, hindi ko na matandaan. At ang sabi ay meron daw nagsabi sa kanya na pulis, captain yata yun, kapitan. Sabi na meron daw reward system, tapos meron daw quota system. Ngayon, nung tinatanong siya kung sino yung pulis na yan, hindi niya masabi. Ayaw niya sabihin kasi pinoprotektahan daw niya yung karapatan nitong witness, kanyang informante, para daw sa karapatan ng kanyang informante. Ayaw sabihin. Tinanong siya kung paano nasabi. Paano niya nalaman? Sinabi lang doon sa kanya. Sa makatuwid, hearsay. Ngayon, nagtataka tayo kung bakit hanggang ngayon, siya pa rin tanong itong si Akop. Katulad yan, itong si General Jen Pajardo, bata yan ni Marbil. Bata yan ni Marbil Pero siya, sabi niya, in fairness doon sa dating administrasyon Duterte, yung war on drugs, walang polisiya na ganyan. Reward system na yan, wala. Ngayon, sana po matapos na yan. Sana matuldukan na yung issue sa reward system. Paulit-ulit sila tanong. Paulit-ulit ng hearing, nagkakandak ng hearing, paulit-ulit ng tanong. Sasayaw na ng pera, sayang ang oras, sayang ang pundo ng bayan. Wala. Diba? Kaya dapat tapusin nyo na yan. Kung wala kayong makuwang katibayan mula sa PNP, tapusin nyo na. Huwag nyo nang ipilit. Huwag nyo nang pilitin, huwag nyo nang sayangin ang oras ng kapulisan. Punta ng punta dyan, imbes na kapagtrabaho. Tapos tatanungin nyo, same question pa rin. I wanted to show you something before. Kung wala na pong iba, I'll be showing lang muna yung isang presentation. Kasi ito survey to that was conducted by the Policy Studies, Research and Statistics Division of the Dangerous Drugs Board. Ito yung mga I wanted to show you, ito yung kinonduct na survey. Noong 2004, yung pong Policy Studies, Research and Statistics Division ng Dangerous Drugs, nag-conduct sila noong 2004 ng survey. Ito data to 6.7 million drug users. Noong 2008, the same survey that they conducted, bumaba yung ating drug users, naging 1.7 million drug users na lang. And then suddenly, noong 2015, after so many years, 1.8 drug users. Yan po yung sinabi ni Benjamin Reyes. Siya po ang dating chairman ng DDB, na 1.8 million noong 2015, according sa survey na yan. Then nag-jump siya ng 4 million because this person, si Benjamin Reyes, was issued an order from the former president to be relieved from his position. Dahil mali nga daw yung 1.8, dahil dapat daw 4 million yung drug users. I just wanted to show sa inyo, ng 2004 to 2008, according sa survey,
That's the reason why we will be inviting the Policy Studies Research and Statistics Division of the Dangerous Drugs Board para malaman natin what is the reason why bumaba yung drug users from 2004 to 2008 from 6.7 to 1.7. Even without the war on drugs that was implemented noong 2016, bumaba naman pala tayo eh. Mr. Chair. Yes, kaya nga, we wanted to find out what was the reason for this substantial reduction of drug users from 2004 to 2008. Hindi po ako nagsasabi nito survey po to that was conducted by the Dangerous Drugs Board. So we want to find out ano yung policy that were conducted during the time that lead to substantial reduction of drug users. And why from 2015, it was increased to 4 million drug users. So, yan yung po ating pag-uusapan sa susunod na hearing. Huwag na po natin pag-usapan ngayon because wala na po tayong oras. Pinaalis na po tayo dito. At meron daw. But because wala na po tayong time, we will be accommodating lang Congressman Richard Gomez and kung sino pa po iba, then we will be suspending this hearing. Congressman Richard Gomez, please. Thank you, Mr. Chair. Actually, ngayon ko lang nakita itong data na ito. But initially, ang aking impression dito, Mr. Chair, there is a big possibility that during the time of 2008 and between 2008 and 2015, baka hindi intensified ang pag-raid sa case ng mga drugs. Because in 2016, when the President Duterte sat, there was a strict order na magkaroon ng fight against drugs. So na-intensify yung laban sa drugs, kaya maraming nare-report ng mga cases, kaya tumaas ito. And that's the reason, if I remember right, Mr. Chair, I don't know if that was during the inaugural sona ni President Duterte or one of his press conferences. Sinabi niya na the reason na gusto niyang gawin tong fight against drugs is because the Philippines is already becoming a narco state. Or parang sinabi niya, we are already in a state of narcotics. Parang it's something to that effect. That is why na-intensify yung fight against drugs. And that is isusupport na ako yung sinabi ni General Fajardo na during the time na COP siya, hindi ko alam kung LC tayo nun chairman, talagang yung mga police, inutusan talaga na mag-intensify sa laban sa drugs. And siguro that's the reason kung bakit mataas yung reporting ng year 2016 na umabot siya ng 4 million. Yes. Yun ang ating pong pag-uusapan sa next hearing, no? Yung sudden jump from 1.8 to 4 million. And at the same time, ano yung policy that was implemented from 2004 to 2008 until 2015? Kasi mababa po siya eh. 6.7 tapos naging 1.7 tapos naging 1.8 lang yung mga drug users. And then suddenly nag-jump. So yun po tayo sa next hearing. Mr. Chair. Quick. Okay, Congressman Luis. May I just suggest that we invite the focal person of whoever conducted this survey? Yes, So we will hear what parameters they considered in conducting and coming out with those figures. Andito po siya sa PSRSD, conducts nationwide household survey. We will be inviting this group. No, under din siya ng dangerous drugs eh. Yung survey na yun eh. I-ano natin, i-confirm natin tong validate natin tong nakita natin report sa kanila. Ako, I was really also shocked, no? Sabi ko, bakit? From 2004, 6.7 million drug users, biglang bumaba siya, naging 1.7. Mr. Chair, Yes, Congressman Lapato. drug users lang ba yan o drug pusher? Drug users. Ito maliwanag, Chairman Abante. The board has already conducted 2 nationwide surveys under the Public Act 9165 in 2004, which resulted with an estimated 6.7 million drug users, and in 2008, an estimated 1.7 million drug users, respectively, at the time those surveys were conducted. So, we need to invite them para malaman
naman natin. So, hindi pa kasama, Mr. Chair, yung drug pushers dyan. Drug users nakalagay. Drug users lang. Yes. So, para ma-expound natin yung survey na ginawa nila, we'll be inviting them over and bring all those surveys they use para makita natin ano rin ang ginamit nilang parameters, why a sudden drop yung mga millions from 2004 to 2008 We need to find out. Mr. Chair, di ba yung Yes, Congressman Plato. di ba pusher user din? Hindi natin. Anyway, kung wala na po tayo, Chairman Paras. Before we suspend, Mr. Chairman, we may also invite the representative from PDEA and the Dangerous Drugs Board, Mr. Chairman. Okay, Mr. Chairman. So there's a motion to invite those personalities. Any second the motion? Duly seconded. Any objection? Second na motion. Can we invite the former PDEA Director General? Kasi mas marami nasasagot yun kaysa kay DG Lasso Masakit yon, Congressman Gomez. Naku, ano ka ba? Ba't mo sinabi? Bakit mo sinabi walang alam itong si walang sagot itong si DG Lasso, ay para pag yung sinabi mo na walang sagot, para mo na rin sinabing walang alam, sabi ni dating Pangulong Duterte doon sa hearing nung umatin siya, tinawag niya na bubo itong si DG Lasso. Ngayon, ito naman si Congressman Gomez, ayaw ipatawag itong si DG Lasso sapagkat wala daw alam. Ang gusto niya si dating PDEA Director Wilkins Villanueva at si Aquino sapagkat sabi ni Gomez maraming sagot yun yung nga naman alam po niya kung ako ang tatanungin parang insulto yan sa insulto yan sa kakayanan nitong si DG Lasso ikaw sa bagay hindi natin masisisi itong si Congressman Gomez kasi kahit ako sa tagal ko na nag-observe dyan, nanonood sa hearing. Kapag pinatawag itong si Director General DG Lasso, laging sagot niya, wala siyang alam. Wala siyang alam. Laging ganon. Kaya ngayon, itong si Richard Gomez, alam na. Tinandaan na. Wala ka palang alam ba't ka ipapatawag wala naman makukuha sagot sa'yo ano silbi mo sinabing wala sagot, walang alam. Kasi kung may alam yan, di may sagot, di ba? Parang ano yan alam nyo, di ba pag sa school, di ba? Sa school, mayroon tayong sabi ni teacher, class, mag-review kayo kasi bukas meron tayong quiz. Di ba? So ngayon, nag-review ka para pag dating ng quiz, may sagot ka. Pag hindi ka nag-review, wala kang alam, wala kang sagot. Di ba? Yung sabihin, itong si DJ Lasso ay hindi nag-aaral. Walang sagot O baka naman ay pinagtatakpan lang. Okay? Baka ganon, tayo po ay nagtatanong lamang. Di ba? Alam po ninyo, ako bilib dito kay Congressman Gomez sapagkat alam nyo siya mismo sinusuportahan niya itong war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Okay? Itong si Goma, malawak ang karanasan nito patungkol sa drugs kasi nga itong si Goma, kung matandaan ninyo mga kababayan, itong si Goma ng panahon ni dating Pangulong Erap Estrada, si Richard Gomez po ang chairman ng MAD. Okay? Yung mamamayan ayaw sa droga. Siya noon ang chairman Advocacy ni Congressman Gomez ang labanan ng droga. Ibig sabihin, malawak na po ang kanyang karanasan sa ground. Kaya nga sabi niyo nakaraan, sa mga ibang hearing, sabi niya na ang mga kriminal, ang mga poser, mga addict, hindi mo yan pwede pakiusapan. O, sumuko kayo. Kung hindi, babariling kayo niyan. Okay? Katulad na sinabi ni Richard Gomez, nagpapakita lamang na malalim po ang kanyang karanasan patungkol dito sa issue ng droga. Sabi ko nga, dapat nga ang naging chairman nitong committee on tawag nito, committee on
dangerous drugs, dapat si Richard Gomez. Okay, ang chairman ng pinamumunuan ni Barbers, pinamumunuan ni Dan Fernandez, Committee on Committee on Law and Order, Committee on Dangerous Drugs, dapat ang may hawak yan si Richard Gomez kasi malalim ang kanyang karanasan dyan eh. Ayun, yung kanyang experience kung paano ang kalakaran sa ground. Di ba? Dapat, ang in-appoint na chairman si Richard Gomez. Kasi alam niya kung paano labanan. Hindi yung iba dyan, puro kwento lang eh. Pero kwento lang yung iba. Di ba? Alam po ninyo, tayo humahanga kay Richard Gomez sa pagiging totoo, sa pagiging tapat. Kung ano yung kanyang karanasan, ang kanyang kaalaman, yung kanyang sinasabi. Hindi siya yung tipong pag iba yung nasa pwesto, doon siya. Okay? Hindi siya ganyan. Siya, kung anong karanasan niya, ang kanyang kaalaman, yung sinasabi niya. Kaya saludo ako kay Congressman Richard Gomez. Sir, pagpatuloy mo lang. Malay mo, balang araw, pag naisipan mo tumakbong senador, iboboto ka namin. Kasi, ikaw yung taong hindi balingbing eh. Ikaw yung taong hindi balingbing. Hindi, kumbaga, ikaw yung taong hindi kapit tuko. Sa kapangyarihan. Basta ikaw ay, kung ano yung kaalaman mo, kung ano yung nakikita mong tama, doon ka. Paninindigan. Pinanindigan mo ang iyong paniniwala. Hindi kayo tipong kung saan may pakinabang, andun ka. Kaya mabuhay Kong Richard Gomez. Okay? Ayan po yan. Ako ito opinion ko lang to ako tingin ko mas maraming alam itong si Richard Gomez kumpara dito sa mga chairman ng dangerous drugs and law and order. Sa totoo lang, mas maraming alam si Richard Gomez. Kasi dun sa lugar niya, sinasabi na yan mahigpit siya dun sa war on drugs, sa droga. Dapat kung sino yung leader na may paninindigan, lumalaban sa droga, dapat yung ating ilalagay sa tamang posisyon. Para hindi magmukhang nagiging tuta. Para hindi nagiging sunod-sunuran. Ganun dapat. Kayo mag-asawa, Kong Gomez, Mayor Lucy Torres, saludo ako sa inyo. Sa inyong paninindigan. Dahil kayo ay nagsasalita sa katotohanan. Kaya, palakpakan